Meron tayong ekspresyon o kasabihan, sa oras ng kagipitan, sino ba naman ang magtutulong-tulungan or sino ba naman ang iyong aasahan kundi ang iyong mga kaibigan o kamag-anakan. Tama? Pero alam po ninyo, lalong-lalo na nung sa mga unang araw nang ma-assign ako dito, na wala talagang simbahan o kumbento at nalilito na ako kung ano ang gagawin kong paraan upang simulan ang proyekto. Nagigipit na kahit papaano, hindi ako lumapit sa mga kamag-anakan o kaibigan ko. I mean for financial help kahit hanggang ngayon, meron akong mga kamag-anakan o kaibigan na hindi pa rin nilalapitan. At bakit? Ito, yung unang pagbasa ng inyong napakinggan. Kasi ang sabi dito, ayaw ng Diyos nang tayo nagbibigay ng napipilitan. Gusto niya yung nagbibigay ng maluwag sa kalooban. Iniibig ng Diyos ang taong nagbibigay ng may kasiyahan. God loves a cheerful giver. Yung katwiran ko kasi, lalong-lalo na dati, nung panahon ng pandemya, hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao, ng mga kaibigan ko, ng mga kamag-anakan ko. Malay ko ba kung financially struggling din sila? Malay ko ba kung may malaki ding problema o kagipitang nararanasan sa pamilya? Tapos lalapit ako. Siyempre, kahiyaan. Hindi ako pahihindian. Sa halip na makatulong ako, nakabigat pa ako. Di ba? At naging dahilan pa ako para sila'y makapagbigay ng hindi maluwag sa kalooban. Para sila'y makapagbigay ng hindi masaya. Kaya, hindi talaga ako lumapit sa kanila. Pero syempre, naghihintay din naman ako kung kailan sila magbibigay ng kusa at masaya. Siguro naman, sa loob ng 3 taon, kung may naging problema, medyo nakaahon-ahon na, di ba? Ayan, nanonood sila. Hanggang ngayon, wala pa. Yun ay joke lang. Pero ganito ang katotohanan. Ang katotohanan ay, kahit na may excuse o dahilan, di mo na ako magbibigay ngayon kasi hindi pa maluwag sa loob ko. Gipit pa rin naman ako. May problema pa rin naman ako at ang pamilya ko. Excuse yun, dahilan yun. Pero hindi dapat forever na ganon. Dapat dumating din yung punto na makapagbibigay tayo. Sapagkat yun ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi nga, di ba, ng isang dokumento ng simbahan, no one is so rich that he cannot anymore receive, and no one is so poor that he cannot anymore give. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang pera, kundi yung helping hand, tulong, presensya, talento. Diba? Hindi po pwedeng, hindi muna ngayon, kasi hindi pa maluwag sa loob ko. At forever nang ganon. Hindi pwede yun. Dapat, humantong na tayo rin eventually ay tumulong. Lalong-lalo na kung kinakailangan ng tumulong. Pwede naman nating hingin ng tulong ng Panginoon. Lord, grant me the grace to become a cheerful giver. Panginoon, tulungan mo ko na maging masaya at maging maluwag ang loob ko sa pagbibigay ko. And that is tantamount to saying, Lord, increase my faith. Dagdagan mo ang pananampalataya ko sa iyo. Yes, because cheerful giving has something to do with deep faith. Tandaan po natin, ang taong nagbibigay ng masaya at maluwag sa kalooban niya, may matibay at malalim na pananampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi ang Diyos naman din ang nangako. He loves a cheerful giver. O hindi nga ba't kung nakapagpapalakas ng loob mo na iniibig ka ng isang tao, love niya ako. Diba? Na-inspire ka, lumalakas ang loob mo. Kahit na ang buong mundo ay galit sa'yo, basta mahal ako ng mahal ko. Lalo na ang Diyos. And that is why nung nakaraang linggo, yun ang isa sa mga sinabi ko sa sermon ko, yun ang nakapagpalakas ng loob kay Jesus. Ito
ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang sabi sa kanya ng Diyos. Mamahalin niya at minamahal niya ang taong nagbibigay ng masaya. Ibig sabihin, hindi niya pababayaan. Kakonekta nito yung sinasabi sa Acts 20:35. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is better to give than to receive. Sapagat anumang ibibigay mo, papalitan ng Diyos sa'yo. Na higit pa, siksik, liglig at umaapaw pang higit pang lalo kaysa pinakawalan o binigay mo. Idagdag mo pa yung sinasabi sa Malaki 3:10-12. Ang sabi ng Panginoon diyon, ibigay mo sa aking buo ang 10 bahagi, 10 ng 6 mo, para sa pangangailangan ng aking tahanan at subukin niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko ibukas ang bintana ng kalangitan para ibuhos ang pagkapala ko sa inyo. Kailan ba tayo nagpapasubok, nagpapadare sa isang tao? Kung minsan sasabihin pa natin, pustahan tayo. Kailan natin sinasabi yon? Kapag ikaw ay sigurado. Di ba? Kayong tao lang naman tayo. Kahit sigurado ka na, nagmakakamali ka pa rin, di ba? Ibahin mo ang Diyos. Kapag sinabi niyang, subukin mo ko, sigurado yon, walang palya yon. Sapagkat Diyos siya at kaya niyang panindigan yon. Ang problema kasi sa atin, bago tayo magbigay, ang dami nating agam-agam. Yung ibabalik ko kaya, katulad ng sabi ni Father, babalik sa akin, paano pag hindi mo malak? Ay, naka. Para tayong naghahangad agad ng bunga nang hindi muna tayo nagtatanim. Tanim muna, bago bunga. At yung itinanim mo, dito na mangyayari yung sistema na hindi lamang isa ang aanihin mo. Isang buto ang tinanim mo, hindi lang isang bunga ang aanihin mo, maraming bunga. Sagana. Pero bago mangyari yon, tanim muna. Kumbaga sa buto, matanim ka muna, mamatay ka muna. Kaya ang sabi dito, unless a grain of wheat falls and dies to the ground, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it falls and it dies, it bears much fruit. So dapat, kumbaga sa buto, matanim muna tayo. Mamatay muna tayo sa kakuriputan natin. Mamatay muna tayo sa pag-aalinlangan natin, sa takot natin, sa agam-agam natin. Mamatay muna tayo sa kasakiman natin. Mamatay muna tayo sa pagiging sigurista natin. At doon natin mapapairal ang pananampalataya natin. Lord, ito ang bibigay ko. Bahala ka na po sa kung ano ang maaabot ito. At bahala ka na rin po sa pangangailangan ko. At doon mo siya masusubukan that in His generosity, God can never be outdone. Basta magbigay ka ng maluwag sa loob mo at masaya. At ang pangahawakan mo doon para makapagbigay ka ng maluwag sa loob mo at masaya, bahala siya. Sapagkat kung mabuti ka, ipaparamdam niya sa iyo. Higit na mabuti siya. Kapag mapagbigay ka, ipaparamdam niya sa iyo. Mas mapagbigay siya. Hindi siya padadaig sa kabutihan at pagiging mapagbigay mo. Upang mas mainggan ka pa, at yung mga taong makakakita ng kabutihang ginagawa mo, na magbigay pa at maging mabuti pa na patuloy sa iyong kapwa-tao. Kaya, mga kapatid, mag-isip-isip, kahit na ikay laging nagdarasal at nagsisimba, pero madamot ka, kuripot ka, ay ibig sabihin nun, may mali sa ating pananampalataya. Pwede mo sabihin, ay, may pera naman ako. Oo nga. Paano hindi ka magkakapera? Applicable sa iyo yung kasabihan na, paano kang hindi yayaman, kuripot? Yayaman talaga. Pero wag ka. Sapagkat po pwede rin may apply sa iyo ang sinasabi sa Biblia, mayaman sa mata ng tao, pero dukha sa mata ng Diyos.